Bas Binisto, puro reklamo sa posisyon si Davis sa Lakers kung bakit na trade. Warriors versus Nets, preview and injury report. May advantage ang Warriors pero may sapat na laban ng Nets. Brooklyn kumuha ng players bago haharap sa Warriors. Ang hindi maiisip noong una ay naging isa sa pinakamahalagang paggalaw ng roster sa NBA sa mga nakalipas na taon na nagbago sa landas ng dalawang team sa Western Conference sa lubos na magkaibang paraan. Ginulat ng Los Angeles Lakers ang mundo ng basketball sa pamamagitan ng pagpapalit kay Anthony Davis sa Dallas Mavericks para kay Luka Doncic. Ang hakbang na ito ay nagtulak sa Lakers sa ikalawang pwesto sa Western Conference, ginagawang lehitimong contender sa titulo sa likod ng mabagsik na tambalan ni LeBron James at Doncic. Kamakailan ibinunyag ni Lakers owner Jeanie Buss ang mga nangyari sa likod ng mga eksena na humantong sa nakakagulat na trade. Nagreklamo si Anthony Davis tungkol sa kung paano siya ginagamit sa laro at hindi siya masaya. Kaya sa tingin ko ito ay naging positibo para sa parehong team. Nakuha nila ang gusto nila, nakuha rin namin ang gusto namin, sabi ni Buss sa NPR. Ayon sa NBA Central, 3 sunod na taon na kaming natatalo sa Denver Nuggets sa playoffs at wala naman kaming nakikitang pagbabago sa aming lineup para sa susunod na postseason. Paulit-ulit na nagrereklamo si Davis sa kanyang papel, kaya sa tingin ko ito ay isang positibong hakbang para sa parehong team. Parehong nakinabang ang Lakers at Mavericks sa transaksyong ito. Ang kanyang prangkang pahayag ay nagpakita na si Davis ay lalong hindi naging kontento sa kanyang papel sa Los Angeles. Dahil na rin sa paulit-ulit na pagkabigo sa playoffs laban sa Denver Nuggets, napagpasyahan ni Buss na kailangang magkaroon ng malaking pagbabago upang mapabuti ang tsansa ng Lakers sa kampyonato. Sa kabila ng desisyong ito, tila walang sama ng loob ang magkabilang panig. Samantala, ang Mavericks ay kasalukuyang nagpipilit makapasok sa play-in tournament. Ginawa ni Davis ang kanyang debut sa Dallas Mavericks noong Pebrero 8 ngunit hindi na nakapaglaro mula noon dahil sa adductor strain. Lalo pang lumala ang sitwasyon matapos mapilayan si Kyrie Irving ng ACL tear na nagpabagsak sa kanyang season, kaya may mga tanong kung makakabalik pa si Davis bago matapos ang regular season. Bagamat may ilan sa liga ang nagtaka kung bakit limitado lamang sa Lakers ang trade discussions ng Mavericks, iginiit ni Buss na ang kasunduan ay nakatulong sa lahat ng panig, sa teorya man lang. Habang papalapit ang pagtatapos ng regular season, tanging panahon lamang ang magsasabi kung aling team ang tunay na nakinabang sa makasaysayang trade na ito. Sa huling balita, sa preview ng laban ng Warriors at Nets, dadayo ang Golden State sa East Coast upang harapin ang Brooklyn Nets sa Barclays Center. Kasalukuyang nasa magandang forma ang Warriors ngayong season matapos manalo sa 8 sa kanilang huling 10 laro. Dahil dito, umaangat ang kanilang tiyansa na manatili sa top 6 ng Western Conference at maiwasan ang play-in tournament. Samantala, ang Nets naman ay patuloy na naghahanap ng paraan upang makahabol sa playoff race, ngunit kasalukuyang nasa ika-11 pwesto sa Eastern Conference standings. Sa kabila ng kanilang pagkapit sa pag-asang makapasok sa postseason, ang mga sunod-sunod nilang talo ay nagpapahirap sa kanilang kampanya. Ang laban na ito sa pagitan ng dalawang magkaibang sitwasyon sa magkabilang panig ng liga ay nakatakdang magsimula sa ganap na alas 7:40 ng gabi Eastern Standard Time. Sa kanilang nakaraang laban, ipinagpatuloy ng Golden State Warriors ang kanilang pananalasa sa New York Knicks sa Madison Square Garden matapos silang manalo noong Miyerkules ng araw. Muling pinatunayan ni Stephen Curry kung bakit siya ang mukha ng prangkisa matapos niyang pangunahan ang opensa ng Warriors na may 28 puntos at 9 na assists. Hindi rin nagpaawat sina Jimmy Butler at Brandon Podziemski na parehong nagtala ng tig-12 puntos. Samantala, si Draymond Green ay muling naging mahalagang bahagi ng laro. Nag-aambag ng balancing performance na may 8 puntos, 9 na rebound at 8 assists. Sa tagumpay na ito, pinagtibay ng Warriors ang kanilang record laban sa Knicks sa road games at patuloy silang nagpapakita ng solidong laro sa kanilang kasalukuyang road trip. Susubukan nilang kunin ang panalo laban sa Brooklyn upang mapanatili ang kanilang momentum at mapabuti pa ang kanilang posisyon sa Western Conference standings. Samantala, patuloy namang bumabagsak ang Brooklyn Nets matapos matalo sa kanilang ika-5 sunod na laro noong Miyerkules, kung saan natalo sila sa San Antonio Spurs. Kahit pinangunahan ni Cam Thomas ang Nets na may 27 puntos at nagdagdag si Cam Johnson ng 17 puntos,
hindi pa rin ito naging sapat upang pigilan ang sunod-sunod na pagkatalo ng team. Isa pang malaking dagok para sa Nets ay ang dominasyon ng Spurs sa loob ng paint, kung saan nalampasan nila ang Nets sa points sa loob. Sa kabila ng kawalan ng all-star center na si Victor Wembanyama na hindi na makakapaglaro sa natitirang bahagi ng season dahil sa blood clot issue, nagawa pa rin ng Spurs na ipakita ang kanilang lakas laban sa Nets. Sa puntong ito ng season, ang Brooklyn Nets ay nahuhulog na sa playoff race at tila mas kapaki-pakinabang para sa kanila na mapabilang sa NBA Draft Lottery kaysa sa magkaroon ng maikling playoff run. Mayroon na lamang silang 21 natitirang laro upang subukang habulin ang huling playoff spot sa Eastern Conference. Ngunit sa patuloy nilang kahirapan sa opensa at depensa, mukhang malabo na ang kanilang tsansa. Sa labanang ito, malinaw na may kalamangan ang Warriors sa maraming aspeto. Ang kanilang opensa ay mas epektibo habang ang kanilang depensa ay mas organisado kumpara sa Nets. Bukod pa rito, malaking issue para sa Nets ang kanilang kahinaan sa 3-point defense, lalo na laban sa isang team na may isang mahusay na shooter tulad ni Stephen Curry. Sa kabilang banda, ang Warriors ay nasa mataas na kumpiyansa, dala ang kanilang 8-2 record sa huling 10 laro. Determinado silang mapanatili ang kanilang pwesto sa top 6 ng Western Conference upang maiwasan ang play-in tournament. Isang bagay din na maaaring makatulong sa Warriors ay ang kanilang mas magaan na schedule bago ang laban na ito. Hindi na nila kailangang lumipad ng malayo dahil nanatili sila sa Manhattan upang maghanda para sa laro kontra Nets. Samantalang ang Brooklyn Nets ay patuloy na dumaranas ng mga issue sa kanilang roster. Tila mas nakatuon na sila sa pagtatapos ng season at sa posibleng matagalang rebuilding phase sa off-season. Sa pagtatapos ng laban na ito, malalaman natin kung magpapatuloy ang mainit na laro ng Warriors o kung magagawa ng Nets na putulin ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Ngunit kung pagbabasehan ang kasalukuyang anyo ng parehong team, tila mas may malaking tsansa ang Warriors na makuha ang panalo at tapusin ang kanilang road trip sa isang positibong resulta. Speaking of Brooklyn, nagpatupad ng ilang pagbabago sa kanilang roster ang Nets kahapon, kung saan pumirma sila kay Tyson Etienne sa isang two-way contract at tinanggal si Kendall Brown. Ang hakbang na ito ay ginawa sa huling araw ng deadline para sa mga two-way contracts sa NBA. Si Etienne, isang 6'2" guard mula Englewood, New Jersey, ay hindi napili sa 2022 NBA Draft matapos ang 3 season sa Wichita State. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA, nagsimula sa G-League affiliate ng Atlanta Hawks at kalaunan ay lumipat sa Long Island Nets. Doon siya nagkaroon ng breakout season, nag-a-average ng 17.0 points and 3.7 assists per game habang nagpapakita ng mahusay na 3-point shooting. Dahil sa kanyang kahangahangang laro, binigyan siya ng Nets ng pagkakataong makapasok sa kanilang roster sa NBA. Emosyonal na ipinahayag ng ama ni Tyson Etienne ang kanyang kasiyahan sa pagtupad ng pangarap ng kanyang anak. Ayon naman kay former coach Tyson Waterman, pinili ni Etienne na manatili sa G-League at sumugal sa sarili kaysa tanggapin ang mas malaking kita sa ibang bansa. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang determinado. Samantala, tinanggal ng Nets si Kendall Brown isang linggo matapos pumirma ng two-way deal habang patuloy nilang inaayos ang roster, umaasang makakatulong si Etienne sa natitirang bahagi ng season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?